Sanib bersang binatikos ng Amerika, Australia, Japan at Pilipinas ang China dahil sa patuloy na panghaharas nito sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Bumwelta rin ang Department of Foreign Affairs sa pahayag ng China na nagpapagamit daw tayo sa Amerika. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Baka may butas yung piling natin, yung mahal natin, pacheck. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, nanindigan ang Department of Foreign Affairs na hindi nagagamit o sinasangkalan ng Amerika ang Pilipinas kontra China. Kaugnayan ng iginigiit ng Beijing na panghihimasok ng Estados Unidos sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa National Security Cluster Communications Workshop ng Presidential Communications Office kahapon, iginiit ng DFA na dapat ipakita pagiging ilegal ng 9-dash line ng China. Ito ang mapang ginagamit na basihan ng Beijing sa pang-aangkin ng teritoryo. Noong isang taon, naging 10-dash line pa nga ito, nagdagdag ng isang linya sa tabi ng Taiwan. Ayon sa DFA, labag ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 arbitral ruling. Nanindigan din ng DFA na dapat nantuldukan na anumang issue sa umano'y gentleman's agreement ng China at ng nakaraang administrasyong Duterte. Even worse are peddled narratives that the Philippines has sent interlocutors that have entered into informal agreements and understandings, abandoning our claims and entitlements. We must continue to categorically reject these narratives when we can. Pinag-aaralan din ng DFA ang paghahain ng panibagong diplomatic protest laban sa China matapos tumama sa watawat ng Pilipinas ang kanilang water cannon noong April 30. Iminungkahi rin ng ilang senador na dapat na rin nating gantihan ng water cannon ang China pero tinutulan niya ng Philippine Coast Guard. We're still going to deal with them professionally. And if we're going to use our water cannon, ano na lang ang difference natin sa kanila? Sa gitna ng tensyon, muling nagpahayag ng suporta ang Amerika sa Pilipinas at binatikos ang agresibong aksyon ng China. That's irresponsible behavior and it disregards international law. Our commitment to the treaty is ironclad and we stand with the Philippines. Sinabi yan ni Austin sa katatapos na joint meeting ng mga defense official ng Amerika, Australia, Japan at Pilipinas. Sa joint statement ng mga bansa, ipinahayag nila ang pagkabahala sa paulit-ulit na pag-atake ng China sa karagatan. Ayon sa bagong US Indo-Pacific Command Chief, dapat maging handa ang Amerika na dumepensa laban sa tumitinding panghihimasok at pangamkam ng China sa rehiyon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe